May tanong ako, ilang beses mo nang naisip na siguro disappointed na sa akin si Lord dahil nagkamali ka na naman, dahil hindi ka naging consistent, dahil feeling mo ang layo mo na sa Kanya. Pero alam mo ba, sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21, hindi sinabi ni Paul na ipanalangin natin na mas mahalin tayo ni Lord. Bakit? Bakit? Because God already loves you completely. Ang prayer niya ay maintindihan natin kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pagmamahal ni Lord sa atin. Ibig sabihin, hindi mo kayang sukatin ang love ni Lord para sa iyo. Kapag nasa highest moment ka na ng buhay mo, mahal ka niya. Kapag nasa pinakamababang point ka ngayon, mahal na mahal ka pa rin niya. Kapag faithful ka, mahal ka niya. At kahit nag-fail ka, hindi nagbabago ang pagmamahal ni Lord sa atin. Hindi ibig sabihin na okay lang na gumawa ng kasalanan na. Pero ibig sabihin, His love is always inviting you back, never pushing you away. At alam mo ang problema, marami sa atin ang kilala ang Panginoon, pero hindi pa talaga kilala ang pagmamahal niya. Kaya konting failure lang, feeling natin iniiwan na tayo ni Lord. Konting pagkakamali, feeling natin hindi na tayo karapat-dapat. Pero ang cross ang pinakamalaking patunay na hindi nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa performance mo. Nakabase ito sa Kanyang karakter. Kaya today, stop questioning if mahal ka pa ni Lord. Start living like someone who is already deeply loved by Him. Because nothing you do can make God love you more. And nothing you've done is beyond His invitation to come back to Him. God bless.